Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay, mayong hapon sa tanan. Mga katauhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Ilabi na usab ang mga ka-angel ato ang mga OFW nga naka-monitor karon sa ato ang Facebook live via Facebook mga ka-angel ang ato ang streaming karon. Nga makita kita diha sa iyong tagsa-tagsa ka mga cellphone. Kung nadoon na kamoy mga internet mga ka-angel, makita kita worldwide mga ka-angel ha. Paki-search lang sa tuang official nga account sa page is Angel Broadcasting Online Streaming Services. O paki-follow, human sa like, paki-follow o paki-share mga ka-angel. Kay makita kita madungga na sa tuang programa ang Angel News Patrol Afternoon Edition o ang Angel News Patrol Morning Edition o ang hisgutanon uban sa katawhan. O marag-maro man kini duha mga ka-angel o naapay reporter songbox uban sa tuang mga reporters nga mga muhalad og mag-aawit mga ka-angel.
Okay, dili ta mga ka-angel sa tuang pagbati usaba sa tuang mga OFW, mga buhing nga mga bayani nga nakaroon sa iba't ibang panig sa kalibutan mga ka-angel. Ilabi na usaba kang Rick Abalibria nga naa sa nasod sa Jordan. Ilabi na usab kang Bibianca o kaya Robinson sa Arabia nga karon nga mga panahona ana karon sa West Ghana, Africa. O gilabi na usab, pagpanimbaya usab ngadto sa mga 80 ka barangay nga sakop niining ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na usab ang 1st District nga naglangkob niini ang area sa Lombia o ang area sa Carmen mga ka-angel. Kinsa gipanguluhan kini sa usa ka representante diha sa Kongreso si Congressman Rolando Clarix Uy. Samtang ang ikalawang distrito mga ka-angel nga sakop sa dakbayan sa Cagayan de Oro girepresentahan usab kini ni Congressman Rufus Rodriguez ang ikalawang distrito mga ka-angel. O gilabi na usab ang mga duha ka mga component city nga nasakop sab sa probinsya na sadta mga ka-angel. Ilabi na ang Hingoog City ug ang El Salvador City. Sa ngadto sa mga 23 ka mga lungsod nga sakop usaba sa probinsya sa Misamis Oriental ang 1st District, gikan sa Opol padulong sa Lugait, o ikaduhang distrito gikan sa Taguluan, Misamis Oriental, last boundary sa Magsaysay. Ato sa pagpanabihan mga ka-angel ang ato ang halangdon nga mayor diri sa dakbayan si Mayor Oscar Serinya Moreno. Samtang ang ato ang gobernador usaba dire sa ato ang lungsod mga ka-angel sa probinsya nato si Gobernador Bambi Imano. Ato pangamistahon mga ka-angel neutral ta gikan sa pikas nga bahin o pikas pod nga bahin mga ka-angel ato silang pangumustahon. Aduha ka mga dagko nga politiko mga ka-angel nga naak diri sa ato ang sakop sa probinsya sa Misamis Oriental o usaba na sa sulod sa Cagayan de Oro City. O ato sa pangumustahon ng mga ka-angel, ilabi na usab niini nga ato ang mga suking tagpaminawan. Ilabi na usab ngadto sa ato mga taxi drivers ang todo taxi diri sa Pactol Building. Kang Ma'am Mervica Taliedo, kinsa maong caretaker sa tuwang istasyonan o diri sa entire building. Ilabi na usab kam Ma'am Nancy, Nanay Nancy Candela. Og nabinausab sa tuang ato ang PE karon mga ka-angel ang ato ang production assistant si Angel Rosdinya. Kang ilabinausab sa ato ang admin head nga si Ma'am Rocklyn Daang. Og ilabinausab mga ka-angel sa tuang dito kalimtan nga tuang chief of reporter si Angel Atung Sambas. Kumusta na ito kagahapon mga ka-angel ang iyang lakaw kagahapon? Pahasubo usab sa pamilya nga Sambas. Kinsa mga relatives niya mga ka-angel nga dito no? Sa pagpanaw siyang relatives dito sa lungsod sa Salaya mga ka-angel. At ang lokasyon karon mga ka-angel niya at kita dire direktamente dire sa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. O ilabi na usab mga ka-angel ang ato ang halangdon nga konsihal si Kagawad Alan Magsayo. Uban na sa iyang pamilya dire sa Porok 5 Barangay Tablon mga ka-angel. Nga walay puas ang iyang pagtabang mga ka-angel ilabi na ni ato nga nabahaan. Ato maging mga adlaw dito sa Sitio Baloy mga ka-angel. Nga medyo ubay-ubay pod ka mga pakla, mga canned goods, mga relief goods ang ipang-apod-apod sa tuang halangdon nga konsihal diri sa barangay sa Tablon si Kagawad Alan Magsayo. Ato mga ka-angel personal katunya nga budget mga ka-angel. Personal nga budget inisyatiba katunya mga ka-angel. O ilabi na usab ang ato ang pagpanimbaya usab mga ka-angel sa mga Molo family nino kalimtan lisod pod maulahi ko. Ako bay bida so ako jud di kalimtan. Labi na sa mga Molo family dira sa Porok 5 Barangay Tablon. Labi na usab kang Unyot ang Hilito Perater. Atong ibabaw mga ka-angel Angel
ITO, ang hilito na ni. Angel man, oh, isa, bro, kulang man ni ITO bro, nga naman. Para mahimo siyang Angel Lito. O, nari ka ron sa kuya, no? Sa barangay kuya. Sa nangkaan mga ka-angel sa Maramag Bukid, sa Bukidnon. Angelo Peratero ban sa iyang mga pamilya dito. Mga molo pamilya usaba diri sa Libuna. O, Linabo di ay mga sorry mga angel ha. Linabo, Balingasag, Misamis Oriental. Sa Solo, Balingasag, Misamis Oriental kang Uncle Timo. Kang Auntie Nelda, kang Ara, Aisa, Mitos. Ilabi na usab diri sa Blowbengal mga ka-angel sa Ipunan, mga molo gyapon pamilya si Idi Boy. Okay, instructor kini sa gymnasium mga ka-angel, gym. Grabe kinig mga lawas mga ka-angel akong igagaw diha. Purya lihi, kasi malihian ta to mga ka-angel. Dagko pa tagtiyan. Okay, dili na ta magdugay mga ka-angel. Diri na kita sa atuhang uluhan sa mga nagbabagang balita. Atong ipasupit karon mga ka-angel. Ingon man usab sa local news, sa international news, sa national sports, o labi na sa balitang espesyal o sa showbiz. O dito kalimtan mga ka-angel kang sa tuang mga field reporters. O si Efren si Luciadro sa Noriato tong Sambas. Aron sa paghatag sila mga preskong mga balita nini nga panahon. Dirita sa ato ang lokal nga balita mga ka-angel, halos 300 ka pamilya na inilikas, nakauwi na. Higit sa 50 bahay na sira sa baha dito sa Cagayan de Oro. Habang sa balita ni Efrena Lucia mga ka-angel, CDO ngayong araw idineklara pinasa ilalim ito ng ACQ. O ginabi na sa mga ka-angel kay tong ski sambas. Sakyanan daw at saka motorsiklo nag-araro. Ayun sa bagay ni sila sa pagtuon nila ni mananap. Ano man nagsungag pildi juning motor kay sugagon ba kay siya aning sakyanan. Kawas tingali kong motorsiklo mga ka-angel ay sungay dako kay sungay pildihon jud sakyanan. Pero kawa man sungay ni motorsiklo gisungag pagkaluoy sa motorsiklo. Ato ka na nga aninawon mga ka-angel sa balita ni Angel Togski Sambas. O labi na usab mga ka-angel sa tuwang national news mga ka-angel 10 million na bakunahan target aabot ngayong Hulyo. Ayon sa NTF. Habang sa balitang international news mga ka-angel, 11 lugar sa Indonesia na-detect ang kaso ng Delta variant ayon sa Health Ministry. Habang sa balitang sports sa mga ka-angel ni Ricky Tadillo Real, Perasol formal nang umalis sa bilang coach ng UP Maroons. Habang sa balitang special mga ka-angel, lalaki na lasing pinalitan ang pangalan ng Celine Dion matapos mapanood ang singer. Habang sa balita nga showbiz mga ka-angel, Phil-Am singer Olivia Rodrigo napili ni Biden na manghikayat sa mga kabataan na magpabakuna. Oras karon mga ka-angel, alas 5:14 na sa hapon. Ako di ay mga ka-angel si Angel Ryan Siricol Molo makig-ubanta kaninyo. Ining hapuna ngadto sa usa ka oras. Ining programa sa Angel News Patrol Afternoon Edition. At ang mga ka-angel alang sa tuang pagbalik.
Okay, balik ta mga ka-angel. Ini nga to ang balita nining hapuna. Imaw sa baning balita mga ka-angel. Okay, naka-standby na karon mga ka-angel na si Efren na si Lucia. Gikaingon pa mga ka-angel Cagayan de Oro. Gipa ilalom daw kini matod pa sa Isikyo. Okay. Abi ko bang mga ka-angel extended ang ginigitawag nga Isikyo. So ato kaninagon karon mga ka-angel. Standby sa dia Angel Efren kaya to sa mangita sa tawag imong background. Okay, data. Atong dawaton mga ka-angel ang balita ni Efrena si Lucia, gikaingon pa Cagayan de Oro. Ilalom na sa Isikyo. Ani ang balita? Efrena si Lucia, sa imong balita. Kaben. Cagayan de Oro City is under na sa Isikyo. Matod pa ni spokesperson Harry Roque hangtod sa July 31, 2021 tungod sa Delta variant daw. Gikan sa MDCQ, nabalhin na lang sa ECQ ang gobyerno sa Cagayan de Oro City. Matud pa ni Kagawad Elmer Confianco na daw ang budget approved na pero wala na release. Ambot asa ka padulong. Mga driver sa taxi, driver sa mga di pasayroan, nagreklamo na tungod sa walay kita. Kaya walay mga pasayro. Minus na ang tungod sa kita, minus na. O tulisan pag yun sa mga tulisan, mga hold-upper. Motorila, labaw na nagreklamo. Kahit tuluray pasayro ang gi-allowed sa gobyerno. Mga maligyaay, nagreklamo na usab. Kay wala na ipakaon sa ilang pamilya. Bukuron pagayot sa RTA. Asa naman ang justisya? Kini si Efren Silucial. Angel Efren. Hello. Okay, ang kining gipahigayon karon nga Efren nga labi na katong gipalugwa nga statement sa press release ni spokesperson Harry Roque nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro ipailalom na sa Isikyo. Unsa may mga guidelines ni Angel Efren? Paki-deeper daw ko ani nga Isikyo kung unsa may mga guidelines ani. Tungod daw sa Delta variant kay naa ko positive Delta variant kini sa Cagayan de Oro City nga unom ka buok. So ang pagdeklara sa Isikyo unsa man kining pariha ba kini sa guidelines atong isgutan sa katong Isikyo nga mga gidili. Dili pareha. Unsa may guidelines sa Isikyo? Isikyo, Unsa may nga guidelines ani? Ang guideline namin medyo kuan kanang kuan kayo ba? Higpit kayo ang guideline ani. Murag dili na ka, murag magwang lang sa lockdown. Magwang sa lockdown. So sa ato pa gitugutan gyapon ang mga establishmento nga mag-open. Mga sakyanan o uban pa diha nga mga kuan. Depende sa ilang kuan, kay napamay kuan si Mayor. So karong adlaw gisugdan man dapat supposedly karong adlaw. So kanus amang implementation ni ining guidelines ni ining Isikyo? Lunes? Sugod karon hantod sa 31 July. Di ang implementation ani? Kay pagdeklara sa pitsa 15 man to gideklara ni spokesperson Harry Roque. So wala man pagpasabot ka pitsa 15 insige na i-impose. So napa man guidelines palugit ba para ang tanang mga katawhan maalarma na bitaw kay lahi baya ang guidelines sa Isikyo ug ang guidelines sa Isikyo. Medyo higpit kunuhay ang Isikyo. Matod pa ni Harry Roque, implementation karong ginadlaw. Sugod. Karon jud adlaw? So wala na palugit daan. Murag dugay naman siguro na turban lang sa adlaw niya nila deklara pero wala lang kuha buhian sa kahinan. Okay, sige. Unsa man nga mga establishmento ang gidid-an sa pag-open during Isikyo? Katong kuan mga kuan kining dagko nga mga establishment kanang kuan sa mga tao
O o kaning market murag siradohan ana. Sige. Padayon, final report. Kini si Efren Silucia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat Efren sa Lucia. Alang sa imuhang mga balita karong mga panahon na. Gikaingon pa mga ka-angel no, ang Cagayan de Oro lagi daw gipailalom na kidaw kini. Okay, nakita mo na to mga ka-angel atong miaging mga adlaw nga mao lagi daw ang Cagayan de Oro taman daw sa 31. Ang gitaw extended ang kini nga maong imisikyo. Pero sa statement ni presidential spokesperson si Harry Roque gikan sa 16 dili lamang Cagayan de Oro mga ka-angel ang maong extended dili lang mao ang Cagayan de Oro mao ang kining gitawag og ipailalom sa isikyo kundi daghan pa apil lang Iloilo man tingali to kung makita nimo sa video mga ka-angel. So magulat-hulat ang mga ka-angel kung unsa ba jud magmonitor jud kita sa balita karong mga panahon na. Dili lang ta sige email dia, dili lang ta sige uban pa diha nga mga hangout kundi dili tutok jud ta sa balita. Diha sa kining tawag nga sa TV og sa radyo mga ka-angel kalabot pa niini nga pagdeklara sa ECQ. So mas milala lugar mga ka-angel ang atong kahimtang sa tuang COVID. Kaya atong miagi nga mga semana no, medyo may pagkataas lagi tungod lagi na sa mga dili jud kining gitawag mga ka-angel ba kining dili jud totally gikan jud sila kabayan kay Ginoo kundi dili kini nga mauban nga mga infected nga mga virus gikan kini sa ubang nga mga area. Basta sakop diri sa Cagayan sa regional region 10 na mga ka-angel. Muna medyo may taas tungod sa uban nga mga region nga giapil og ihap mga ka-angel sa datos sa Department of Health. Dito mga ka-angel sa balita usaban ni Tutong Sambas. Usabay ang balita mga ka-angel so wala pa man so at diri sa ta sa ato ang balita nining ato nga mga ato sa kaninagon karon mga ka-angel. Okay, 300 daw ka pamilya inilikas na nakauwi na. So 50 ka bahay daw nasira sa bahas Cagayan de Oro. Lumubo pa sa 290 ka pamilya ang kumpirmadong apektado ng urban flooding na unang tumama sa 3 barangay sa Cagayan de Oro City. Ito ay matapos na isagawa ng Cagayan de Oro City Social and Welfare Development and Assessment sa bilang ng mga pamilya na tinatamaan ng baha sa barangay sa Tablon, Kugman at Ipunan lungsod ng Ipunan. Inahayag ni CDRRMD Head Nick Habagat na nasa 4 na kabahayan ang totally damage habang 47 ang nagtamo ng mild damages, particular sa Porok 11, Sitio Baloy, Barangay Tablon. Inahayag ng opisyal, okay? Inahayag ni Habagat na bagamat na mayroong ilang residente ang nagtamo ng minor injuries dahil nagtatakbuhan ang makaiwas sa baha, subalit wala rin tamang itong kahit isa na tangay o napaulat na namising. Dagdag sa opisyal, maliban sa kabahayang nasira ay nasa 40 na pamilya rin ang nailikas mula naman bahagi ng barangay Ipunan dahil lumaki ang tubig baha sa ilog. Bagamat ang nakabalik na halos lahat ng mga pamilya sa kanilang kabahayan, maliban lamang sa 2 bahay na inanod ng baha patungong dagat sa barangay Tablon nang inulan ang lungsod noong nakaraang Martes ng gabi. Okay sa mga sal, ato sang ninagon karon ang mga balita sa tuang mga local reporters. Okay, samtang gipaabot pa na to mga ka-angel ang mga balita nila. Okay. Niya na mga ka-angel naka-connect na, standby. Ilabi na standby mga ka-angel kay gikaingon palagi daw ni sa ato nga balita sa ato ang chief of reporter si Totong Sambas nga kandaw kini daw sakyanan daw sa kaninga sakyanan nag-araro daw gibanggaan ang motorsiklo. Ato sa dawaton ng report gikan ni Angel Tong Sambas. Angel Tong, sa imong mga balita, kamen. Yan sa Angel ayan sa maran ang driver daw sa kamotor single. Bingon mo sa kini ang angkas nini. Human kini nagbangga kung nagsugad kini sa kadamkrat isam.
paslak ng taon kani sa napin sa kanal. Ang usa ka driver og ingon usab dalabay kani ang angkas nini. Human kini nagbangga kini sa duha ka mga sakyanan nga dump truck ug ingon mo sa motor. Diha kini nagtabo sa highway sa highway Kugman. Nagtabo kani sa alas 5 sa hapon kung kagahapon. Then ang sakyanan nga dump truck nga giniyohan kani sa usa ka driver nga si mailas pangalan nga si Principal Benson Katalog. Nagdaya kani sa plaka tong plate number Charlie Alpha Kilo 4908. O gikabutya ko sa kini ang mao nag-drive usab sa usa ka motorsiklo nga nagdala sa plate number 100143 4264 usa ka Suzuki kini. Then adunay angkas usab-usab nga may lasab sa pangalan nga si Lisa Redondo. Ang driver ani nga si nag-drive ani sa maong motorsiklo nga si Ryan Juster Handayan. O kini sila panagbangga nga gibutyag mo sa atong nasayra mo sa kapulisan nga niliko kani sa tuong bahin kining nasampit nga dump truck apan wala kini makabantay ang motor single kalit kani na kapadulong sa uluhan diri hinungdan nga nalabay kini ang duha ang driver ug angkas inoon ana kini sa mayo nga kaitang kay wala kani sa makuan kayo kay gamay ra man ang damage nini tangos o ingon mo usab mga samad-samad lang sa kalawasan samtang ang gidala usab kini dayon sa hospital kining sampit nga duha ka driver ug ang ila usab nga mga sakyanan karon ana karon sa police station sa Kugman ni ipaabot usab na makagawa sila aron kani sila pagasitulon kung kinsa ang salaan ini kay gikabutyag lagi kay nasamdan man kani ama ang driver ug ang ingon mo sa balangkas gikabutyag nga ila kaning pagasusayon diya sa police station kung saan samtang anaakan ni karon gihold ang ilang mga sakyanan. Mga tatong ikot na nakuha sa paragbangga sa motor o ingon mo sa dump truck. Di ka na lang sa akong nemo tanan, ako si Eugene Tutong Sabas. Captain. Dayon tong. Ay napalong. Sige. Okay mo to mga ka-Angel. Wala ka extra si Totong. Nalupat ang cellphone. Okay. Salamat kayo sa balita ni Angel Tong. Kalabot na niya mga kalabot ni mga ka-Angel ni nga sakyanan, dump truck daw. Gisungag ang kining maong motorsiklo. May gani kay wala kinabay nakalas ko dili nakalagpot itawon sa kanal nga bahin mga ka-Angel ni maong motor. Salamat kay wala napasok si lalom. Kaya kung napasok pa kasi lalom na impas jod. So atong pasalamatan no sa at least nga doon na pa'y grasya nga gihatag ka nato sa atong labaw makagagaho mo na magamping ta sa atong pagbiyahe. Ampotang, ilikay kita o ginahinay po sa pagbiyahe ay pagpakusog. Kasi nga makita na itong mga kaindili na itong mga motorista. Grabe, makalilisa nga dagan pa, ginulupik pa yung racing. So, ginawa ko na makalilisa nga makita ito sa kadalan mga ka-Angel. Kalma lang ba ay pagpakusog-kusog. Usa-usahay, overtikan pa ninyo yung mga dagkong mga sakyanan para mamugadali na resulta po na disgrasya po na. So ato sa karong ninaguan mga ka-Angel ang kanyang balita sa nasyonal. Okay, sa dili pa sa atong balita nga nasyonal mga ka-Angel ato sa panimbayaon. Ilabi na kang Marjorie Majorinos, good morning, watching from Washington DC. Wow! Watching from Washington DC. Okay. Namo ko'y pag-umangkon diha sa DC. Okay. Ay, lubat lagi. Malagi na, lubat lagi ni si Angel Tong. Wala dyan siya nakapreparar. Okay, at least nahumana yung balita. Oh. Ay, lubat. Okay. Okay, maura ni mga ka-Angel, no? Ang basin gusto pa mo dyan magpa-shoutout, dedication. Kaya to kanang basahon ang kanyang inyuhang inyong mga headline diha kaya to kanang basahon mga ka-Angel. Okay, proceed na kita sa tuang balita karong mga panahon na. Determinado ang National Task Force kon NTF against sa COVID-19
na makamit ang 10 million jobs ngayong buwan ng July. Ayon kay NTF Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carleto Galvez Jr., ang task force na pakikipag-ugnayan sa mga local government unit ng LGUs at private sector nais makamit ang 10 million jobs ngayong buwan, kung saan kalahati ay inilaan para sa second dose ng bakuna. Sabi ni Galvez, nasa 4.54% pa lamang ng populasyon ng bansa ang nakakuha ng second dose o fully vaccinated. Kaya napakalaki pa rin ang hamon ng pamahalaan para makuha yung herd immunity sa katapusan ng kasalukuyang taon. Batay sa datos ng NTF, as of July 11, nasa kabuang 13,196,282 jobs na ang na-administered sa nationwide. Mahigit 9.6 milyon na ang mga Pilipino ang nakatanggap ng first dose, habang nasa 3.5 milyon na ang naka-schedule na mabigyan ng second shot. Nais makamit ng NTF na ma-fully vaccinate ang lahat ng healthcare workers ngayong buwan. Mahigpit naman ng minomonitor ng National Vaccination ang Operation Center kung NVOC ang administration ng second dose, kasama na ang deployment ng mga baksin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binigyan din ng Department of Health and Infectious Disease expert ang kahalagahan ng pagkakaroon ng 2 dose na bakuna, dahil mabigyan ng full protection ang isang individual laban sa COVID-19 at sa iba't ibang variant. Okay, diri sa mga ka-angel kay update sa trapiko daw. Ato sa kaninagon mga ka-angel karon kay nakaron sa pikas linya ang ato ang tigbalita mga ka-angel sa update sa traffic si Angel Drosanuria sa traffic update sa dawta. Abi ko bag sa pricing ni sa mga palitonon. Sige, atong dawaton karon nakaron si Angel Drosanuria. Angel Dro, sa imong mga balita niya, kaben. Yes, kita particularly sa highway, so dapit sa pure gold pero na panahon na maninaw. Nga kini nga duwa ka traffic diri karon wala tayong balakan kay lausay ang dagan sa mga motorista karon mga panahon na. Going to is sa kita ginato padayon daloy sa nga traffic dinhi dapit sa Rico Binyo karon na. Updated to sa gitawag na Uralis sa dulo nga sa kauswa gaysan kana nga dalan na malikayan o gamay gikan sa atwang nga ako ay gumitan sa ako sa pikas tupod sa pikas so stop sa pikas pero dito kayo dugan di parihat sa dapit nga sa kapitulagan natabok sa speed ng hakit ng 60 minutes o matabo na matan ang mga pila po natin ng mga motorista. Pero sa pagkayon, nakita na ito ang apsay ang dagan sa itong trapiko sa bilong guwin sa Biwela, guwin to Puntod, wala ko pa talaga nakabalakaan. Kahit sa mga traffic enforcement, napagyapon, traffic, nadatawag microphone para kinitadlok ng palabas ng mga violator ng motorista ng parking dili sakto nga parking natin. Atong update po ang kalangitan karon nga panahon na kita na to hawan kayo atin up sa gitong karon kita si haring tao karon mga panahon pero kita ko siya kay muguho si narabas ni kami na ulan makapatug sug nga hangin to. So atong nakita og ano karon diri sa ato location so yok direction to kain siya sa Cagayan de Oro para mga tunas update. Hindi ka na lang sa location. Ako si Pedro Angel. Pedro Sanoria, live sa Angel Broadcasting. Peace and love. Okay, salamat Angel Dro sa imuhang mga balita. Kalabot nito mga ka-Angel, nining ato ang kahimtang karon sa to ang tropiko. Medyo mga ka-Angel, no? Labi na karon nga gipatupad karon ang gitawag nga isikyo.
medyo sunggod yun ang mga ilo nga sa tuang mga motorista karong mga panahon na mga ka-angel. Ilabi na ni ini nga mga motorsiklo, kini nga mga taxi drivers, mga pedicab drivers, o labi na usab ni ini nga matuang nga mga jeepney liners. O labi na ini mga computer sa mga ka-angel, yung mga rila. Labi na ni ini nga gipatupad nga ECQ. Medyo may pagkahigpit-higpit nini karong mga panahon na mga ka-angel. Kalboroto no, pahak dyan na tong ulo na si kinatula ni mga ka-angel kanus abak ni mahuman. Basin 5 years pa ni magpabilin kini nga to ang dautan nga damgo mga ka-angel ni ini nga virus. Virus no nga medyo manaanam tayo rin sa propesiya mga ka-angel. Nakalilisang nga mga sakit sa tibuok kalibutan. Pasta ni. Muna nga kung wala tay pagsalig sa Ginoo mga ka-angel, luya jud ta. Muna nga atong lig-unon atong kagalingon mga ka-angel, dili ta magpanik no. Wala lain nga tambal sa tibuok kalibutan nga makaayo, maulang atong pagsalig sa Ginoo. Mao ra jud na. Unsaon man to ng mga vaccine diha mga ka-angel kung wa kay pagsalig sa Ginoo, purag naratol ka na. Wala ga po na siya epekto mga ka-angel kung wala ka na bendisyon nagikan sa labang makagagahom. Kana ra number 1 mga ka-angel, daghan na nga ayo mga ka-angel nga wala gi vaccine, wala gi injeksyonan. Pagtuo lang mga ka-angel sa atong labang makagagahom. O labi na sab nining mga herbal tips usab. Pero kung medyo delikado na ang sakit mga ka-angel, pagbuot gyapon kini sa labang makagagahom mga ka-angel kun asa kataman. Kay ang kamatayon sa katawo mga ka-angel no, sama ra sa kakawatan nga wala na to damha kung kanus kita kwaon. Karong mga panahon na mga ka-angel ang simbahan no, uban gali gipansirad ana ang sa tablon karon pa nag-open pa atong petsages mga ka-angel. Oh, nag-open na atong petsages pero wala pa nakasimba tungod kay na may importanteng lakaw atong padrikura. Pero na ang tablo naman po, pero ang uban nga mga simbahan abre man gyapon. Pero at least 30% lang ang ginaganon. So ayan na mo ka langan mga ka-angel no? Magsimba na jud ta karong mga panahon na. To pasalamat ang labang makagagahom ba. Okay, padayon ta mga ka-angel dinhi sa tong mga balita. Okay, pasensya na mga ka-angel ha, kani ato ang monitor. Medyo naipag-problema sa tong technical mga ka-angel sa ato ang video. Pero ang ato ang audio mga ka-angel padayon ka po tong audio wala mawala mga ka-angel. Mas importante ang audio kumpara sa video mga ka-angel. Ang problema lang diha kung naay video pero walay audio na mo tag-amang. Okay na makita at least na i-background nga makita ninyo diha nga naa ako diha mga ka-angel. Okay, padayon to sa tong balita dinhi mga panahon na. Ilabi na usaban dinhi nga balita sa nasyonal no. 11 na lugar sa Indonesia na detect ang kaso ng Delta variant sa Health Ministry. Naalarma na ng Indonesia sa paglubo ng mga kaso sa COVID-19 kung saan punuan na ang mga ospital, ilan ang namatay na pasyente sa kanila nga mga tahanan at nagkukumahogs sa kawalan ng oxygen tank. Nadetect ang kaso ng Delta variant na 11 na lugar sa bansa sa labas ng Java Island sa Indonesia ayon sa Health Ministry ng bansa. Nakapagpatala rin ng mataas ng mga COVID cases at bed occupancy rate sa bahagi ng Sumatra, Papua at Kalimantan o Indonesia na Borneo at sa malalayong rehiyon gaya ng West Papua.
Nito nga Miyerkules, inuulat ng Indonesian Health Ministry ang naitalang record high na bagong kaso ng infections na pumalo sa 54,517 habang 991 na death cases na naman sa loob lamang ng isang araw. Sa kabuuan, nasa 69,201 na ang total death toll at namataas ng 10 bisis sa daily mortality rate na naitala kahapon kumpara noong unang bahagi ng buwan ng Hunyo. Pero naniniwala ang mga opisyal na mag-undercount ang naitalang ng bilang dahil sa mababang testing rate at mabagal na contact tracing. Ayon kay Indonesian epidemiologist Diki Budiman, na posibleng maging episentro ng epidemya ang Indonesia dahil sa pagbulusok ng mga kaso at kasalukuyan na aniyang COVID epicenter sa Asia. Okay, muna mga ka-angel, ang balitang nasyonal dito sa balitang sports sa mga ka-angel. Okay, ato sa kaninagon karon mga ka-angel, ang balitang sports. Kinsa daw ni kini nga formal daw. Formal na umalis sa bilang coach sa UP Maroons. Atong nagon karon mga ka-angel ang balita ni Ricky Aptadio Real. Okay. Angel Rick, sa imong mga balita diya. Pasok. Okay, Julian, ugmayong hapon sa mga ka-angel sa mga karon. Ano na po kita sa balitang sports na nakuha na po karong adlaw hapon. Terasol nagbitaw bilang UP Fighting Maroons head coach. Nagbitiw na sa kanyang pwesto bilang head coach ng University of the Philippines men's basketball team si Dorwich Bu Terasol. Ito ay isinulat ng 49 anyos na mentor kahapon sa kanyang inilabas na statement kung saan isa sa pangunahing dahilan ng kanyang ibinigay ay ang kasalukuyang napakahirap na sitwasyon sa nadulot ng pandemya. Ilan sa mga inirekomenda na upang pumalit sa kanyang pwesto sa National University Nazareth School head coach Godwin Monteverde at Gilas Women head coach Patrick Aquino. Ang kanyang best season ay noong season 81 nang gabayan niya ang Fighting Maroons sa una nitong finals mula noong 1986 kung saan natalo sila sa eventual champion Ateneo. Iniwan ni Terasol ang Maroons na may pinakamalakas pang roster ng kanyang mga recruits na sila Gilas Cadet Carl Tamayo, Batang Gilas Standout Terence Corsia, Jerry Abadiano, RC Kaliman at Miguel Tan, dating USP Tiger Sub Besmark Lina at mga Philform prospect Sam Dowd, Alonso Tan at Antonio Yesibe. Bukod pa rito ang mga transferi na sina 6'11", Sinigalisi Malik Diop, mula CEU, dating USP Captain CG Casino, dating LA Lasal, playmaker Joel Tagulangan, at dating Mapua Lasso Tyler Gonzales at ex-University of the Visayas Star John Roque Cabajo. Sila ang inaasahang kapalit sa magpupuno sa mga naiwang dulot ng pagkawala nila last season top scorer Kobe Paras, dating MVP Bright Akote, at magkapatid at kapalat ng Gilas Cadet na sina Javi at Juan Gomez Iliayo. O ba ko ito nakuha ng balita sa Batang Sports, and Ryan Kinisi, Angel Patrol, Rikirian, para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat Angel Ricky. Alang sa imuhang mga balita karong mga panahon na. Direta mga ka-Angel sa ato ang balita. Balita na sab kita sa balitang espesyal. Kakaiba nga balita mga ka-Angel, ka-espesyal man nga balita. Okay? Gikaingon pa mga ka-Angel, lalaki. Lasing na lalaki pinalitan ng pangalan ng Celine Dion matapos mapanood ang singer. Masyadong nadala ang isang lasing na lalaki sa United Kingdom sa napanood niya ng concert ni Celine Dion, kaya naman ipinalitan niya ang kanyang pangalan ng katulad sa Canadian na singer. Dahil sa lango sa alak, wala na tamang pag-iisip ang 30 anyos na si Tomas Dud nang gawin niya ang aplikasyon sa internet upang legal niyang mabago ang kanyang pangalan at mapalitan ito ng Celine Dion. Kahit lasing, nagawa pa ni Dud na bayaran online ang $150 katumbas nito
ang 7,500 na application fee. Agad din niyang nakalimutan ang kanyang ginawa matapos siyang mahimasmasan. Kaya naman ang laking gulat na lang matapos ang ilang araw ay nakatanggap siya ng sulat. Nagsasaad ng sertipiko na ang pagpalit niya sa pangalan. Bagamat noong unang araw niya mabasa ang sulat ay halos himatayin daw siya nang mapagatanto ang kanyang ginawa at desidido naman siyang panindigan ito at tuluyang gamitin ang bago niyang pangalan ayon kay Dodds Dion. Dito mga ka-angel sa balita nga showbiz. Sa dili pa sa showbiz mga ka-angel. Ato sa aninagon karon ng mga ka-angel ang kining nagpa-shoutout karon ni Ronzel Kimanhan Corsino. Maayong gabi ka-angel watching Mandaluyong, Manila. Yes ma'am, dito po kay Corsino po. Maayong gabi diha sa inyo. Alas 5 pa man karon, alas 5:46 pa sa hapon. So mga dyan sa Manila, sa Mandaluyong, hello po, taga Mandaluyong. Lalo na po sa pamilyang Corsino. Binabati po kayo. Pagbati mula kay Ronzela Kimanhan. Balik tayo mga ka-angel sa ulat sa showbiz. Pilaam singer Olivia Rodrigo napili ni Biden na manghikayat sa mga kabataan na pagbakuna. Labis ang papasalamat ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo matapos na imbitahan ito sa White House. Personal ito nga makipagkita kay US President Joe Biden at Chief COVID-19 Medical Advisor Dr. Anthony Fauci para mag-record ng videos na manghikayat sa mga kabataan na magbakuna laban sa COVID-19. Sinabi nito sa isang karangalan na mapili siya para ipakalat ang magandang mensahe tungkol sa kahalagahan at pagbabakuna sa mga kabataan. Masaya raw itong tumulong sa US government para mahikayat pa ang mga maraming kabataan na magpabakuna. Mayroong mahigit 28 million na followers sa social media account ang 18 anyos na si Rodrigo na nagpasikat sa kantang Driver's License at Good For You. Okay mo na mga ka-angel, ang atoang mga balita karong mga panahona. Ilabi na sa tuang recap sa tuang mga headlines for the day. Halos sa 300 ka pamilya na inilikas na kauwi na, higit 50 bahay nasira sa baha sa Cagayan de Oro City. Sa report ni Efren Asoducia, Cagayan de Oro gipailalom na sa ECQ. Samtang sa balita ni Totong Samba sa kinan, motorsiklo, way swerte, gisungag sa dump truck. Motorsiklo, way swerte, nakalagpot sa daplen. Habang sa balita nga national mga ka-angel, 10 million na nabakunahan, target maabot ang ngayong Hulyo. Sabi ng NTF. Sa international news sa mga ka-angel, 11 lugar sa Indonesia na detect ang kaso ng Delta variant. Ayon po sa Health Ministry. Sa report naman ni Ricky Tadeo Real mga ka-angel, sabi po na personal na formal na umalis sa bilangkot sa UP Maroons. Sa balitang espesyal, lalaki na hubog, lasing na lalaki mga ka-angel, penalitan ang pangalan ng Celine Dion matapos mapanood ang singer. Sa showbiz sa balita, Pilama singer Olivia Rodrigo na pili ni Biden na mahingkayat sa mga bataan na pagbakuna. Muna mga ka-angel ang atuhang balita karong adlaw. Adlaw karon na 16 mga ka-angel, bulan sa Hulyo tuig 2021. Katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro gipailalom na sa Enhanced Community Quarantine mga ka-angel, ECQ. Medyo may pagkahigpit-higpit na karon mga panahon ng mga ka-angel. Pero mga tao mga ka-angel, muraga normal ra gyapon sa ilaha. Dili bag-o mga ka-angel, gawas kung ideklara jud og total lockdown ang tibuok dakbayan mga ka-angel kana sila makurat, pero inana mga ECQ, GCQ, mga QQQ diha. Murag sa ila, murag gididmar nila mga ka-angel.
Kay anad na sila ni ng mga QQ kan mga ka-angel. Sa ngalan sa pirsa sa management and staff sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, okay, sa dili pa. Ato sa karong aninagon mga ka-angel ang labi na kay yung pagbati mula kay Hermohinia Balibria, maayong buntag. Yes, maayong hapon dire, ma'am. Maayong hapon dire. Watching from Amman, Jordan. Yes, regards ko kay Rick Balibria. Moraga parang hindi pa ata siya nakapagbigay ng mga bagong balita karong mga panahon na. Hinihintay po namin na Ma'am Hermohinia yung ulat na balita mula sa Jordan. Siya po kasi ang isang correspondent namin dyan sa bansang Jordan. Habang sa bansang West Ghana, Africa, si Robinson Sarabia hanggang ngayon, hindi pa ata siya nakapagbigay ng ulat dyan sa bansang Ghana, Africa. Okay, direta ko to mga ka-angel. Okay, no, mga ka-angel, no, ayaw lang ninyo i-mind ng ato ang video diya nga medyo mipilit. Mipilit ato nga video mga ka-angel, basta importante na atay audio. Tungod sa technical problem diri sa tuwang estasyonan mga ka-angel. Basta importante na loud and clear ang ato ang audio effects sa mga ka-angel. Mas importante ka ng audio mga ka-angel bisag walay video. Mura rag radyo mga ka-angel back loud and clear ang tingog. Kasama na ito ng live video unya walay tingog na mura dili jud na maksabtan. Mag sign language lang taan eh. Sa ngalan sa mga kauban ato ang PA, ato ang production assistant na si Angel Rosdenia, ato ang admin head na si Ma'am Rocklyn Daang, ato ang chief of reporters si Tongski Sambas uban sa mga reporters. Labi na usab kang Dros Sanoria o kang Efren Solucia. Sa ato ang sports si Ricky Talio Real. Ako makiguban kanyo mga ka-angel. Ako si Angel Ryan Circle Molo, nakiguban kaninyo hangtod sa 50 minuto sa mga ka-angel ang nakalipas nining hapuna. Alang sa paghatod og balita diri sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat mga ka-angel hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Bye-bye.